Why would anyone stop being good? Bakit merong tao na tumitigil sa pagiging mabuti? Why would anyone conceal or hide their light? Isa lang po ang dahilan. Tandaan niyo ito. Pag ang isang tao, tinatago niya ang kanyang kabutihan o pag ayaw na niyang maging mabait sa iba. Anong dahilan? Nasaktan na siya at ayaw na niyang masaktan muli. Sinubukan niyang maging mabuti, mabait, pero ano yung napala niya? Napasama pa siya. This is one of the main reasons why people stop being good, kind, or loving. Because once in their life, they have been hurt by being good, kind, and loving to others. Oo nga naman, tignan niyo po yung mga nakasimangot sa inyo. Bakit nakasimangot? Kasi may pinagdadaanan na sakit at problema. Amen? What does the Bible tell us? That a cheerful heart brings smile to one's face. Kung may tuwa ang iyong puso, ngingiti ka. Why are you frowning? What is that hurt that you're hiding in your heart? Bakit merong taong ayaw na magpahiram? Kasi minsan, hindi siya binayaran. Naniningil, siya pang masama, siya pang sinisigawan, siya pang tinatakbuhan, siya pang inaaway. Magpapahiram pa ba siya? Hindi na. Bakit merong ayaw tumulong sa kanilang mga kapatid? Kasi inabuso ang kanyang pagbibigay. Kasi naging pabigat dito sa isang kapatid. Inaasa na lang lahat sa kanya. Bakit merong tao nawawala ng amor o pag-ibig sa kanyang asawa? Dahil nasaktan, pinagtaksilan, pinagpalit sa iba. Bakit merong tao ayaw na magsimba, ayaw na magdasal? Kasi tapat na darasal, nagsisimba, ginagawa ang lahat para sa Diyos. Pero hindi pinagbigyan dun sa kanyang prayer request. When someone experiences hurt and pains in their life, you cannot blame them. They hide their light. Pero magandang tanong po yan. Why should we continue being good despite of others being bad to us? Why continue being holy when all that you experience are just sufferings and pain? Ano ang dahilan para ilabas mo pa ang liwanag na binigay ng Diyos? Magandang tanong yan. 3 mabuting dahilan. 3 good reasons. Number 1, because God has been good to you. Bakit magpapatuloy ka sa pagiging mabuti kahit na ikaw ay nasaktan na, ikaw ay ginawa ng masama? Kasi ang Diyos nananatili siyang mabuti sa iyo. Even if others are bad, God remains good and loving to you. Do everything for God, not for people, because people will always disappoint us. Why? Because people are not perfect. Whenever I am depressed sometimes with my problems in the parish, I always go back to my experience of how God has been good to me and my family. Pagkapasok ko pa lang po noon sa seminaryo, nawalan na po ng trabaho ang tatay ko. Wala po akong benefactor, wala pong nagpaaral sa akin. Ang aking mga magulang lang silang nagtaguyod para mapatapos ako sa pagpapari. Yan po ang dahilan bakit nagkabaon-baon kami sa utang. Pero kahit naggaano kahirap ang pinagdaanan namin, hindi namin namalayan na natapos po pala ako. Paano nangyari yon? Kung hindi sa tulong, milagro na galing sa Diyos. Next time that when darkness surrounds you, remember the love of God in your life. God has given you a light in your life, and God is always there guiding you in your life. When you feel so depressed, and burdened by so many things, my dear friends, focus on God's blessing.
not on what's missing. Focus on God's blessing, not on what's missing. Dahil pag tinitignan mo kung ano yung mga pabigat sa buhay mo, hindi magiging magaan ang iyong pinagdadaanan. That is the first. Do everything for the love of God, and your light will shine forth even in darkness. But secondly, do good in the midst of your sufferings and pain. Why? Because God wants you to grow. God wants you to grow. Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. Gusto ng Diyos na ikaw ay mamunga. Hindi ko po alam kung kayo ay nagtatanim. Pero nung minsan, habang ako po ay nanunood sa TV, may nakita po akong isang agriculture show. Napakaganda ng kanyang explanation. Kapag tumutubo ang isang halaman, ang unang pagtubo ng kanyang sanga o ng kanyang mga dahon, agad pinuputol. Ang tawag po nila dito, udlot. Nauudlot, pinuputol yung kanyang paglaki. Bakit? Dahil mas nakakatulong daw po ito sa kanyang paglago. Nagiging mas matatag, mas malakas, mas healthy ang halaman. Napakaganda pong paalaala, hindi po ba? Na minsan, kailangan masira ang mga plano mo para magkatotoo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Remember that whenever your plans are destroyed, it is because God is creating His dream for you. God is placing His more wonderful, more mind-blowing, more surprising plan and will for your life. Remember that a sign that you will succeed in your life is a great suffering. Ano ang tanda na malapit ka na magtagumpay sa buhay? Yun yung pag marami nang lumalaban sa iyo, naninira sa iyo, marami kang nai-encounter, na hinaharapan na pagsubok. Bakit? Hindi po ba sa pelikula, bago manalo ang bida, binubugbog muna. So, use your pain to become your strength. Use your suffering as a step towards your success in life. Embrace these mishaps in your life. Accept these unplanned accidents, these problems, these challenges as an opportunity for you to grow. Remember also, my dear friends, that God allows you to experience bad things in order for you to become the person you are meant to be. Kung hindi mo pagdadaanan ang mga pagsubok na yan, hindi ka magiging ang tao na pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Di ba, hindi mo makikita ang liwanag kung maliwanag. You cannot see the light when the sun is shining already. Kailan mo makikita ang liwanag? Sa dilim. That is why let us thank the darkness in our life. They help us to shine. Continue to be good even in the midst of your problems because it is a way for you to grow. Thirdly and lastly, be good still even in your suffering because you will inspire people by doing so. Allow me to quote this very beautiful line from our patron saint, Saint Teresa of Lisieux, who once said, "Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons." Ang ganda po, no? Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons. Hindi mo alam na meron ka palang pinapalakas ng loob pag ikaw ay nagpapatuloy na maging mabuti, mapagmahal at banal kahit na ikaw ay nahihirapan sa buhay. Yan yung sinasabi ni Santa Teresita. Pinakamagandang paraan para makonberte, para mailapit mo ang mga tao, ay yung maging matiisin ka, maging masaya ka sa iyong pagdurusa. Mas magandang paraan pa yan kesa sa paghuhumilya, pagsesermon ng pare. At kulang na kulang po tayo dyan. Yung nagpapatotoo sa ating pananampalataya. Pwede kang magpatotoo. You can preach through your actions, my dear friends. Hindi lang po kami mga pare ang nakakapagpahayag ng pananampalataya kay Kristo.
you're also challenged to do the same with your life in simple things. By being patient with your husband or wife, by continuing your work kahit na kakaunti ang iyong sweldo, naghihirapan ka, napakarami mong utang, sa pagpapatuloy ng pagdarasal, kahit na puno ka ng mga pangamba, takot sa buhay, you can bear witness to your faith in simple ways. At hindi mo alam, meron palang nakatingin sa iyo at nai-inspire mo siya. Why should you continue being good even if you're ready to let go already? Even if you are ready to give up? Because we are also charged by the Lord to spread His faith. You are challenged to become a witness to God. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit pa paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya.
Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para bang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikaw'y nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya, na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa Kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na akong namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon.
Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita, pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating makita, ha? Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Eh dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, wag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinaka-magaling, pinaka-maraming worries? Kasi yung pinaka-pangit, meron pa eh. Pero yung pinaka-maraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa iyo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, di nga ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bagsto eh. Nakikita mo sa mga mata ko, ay luggages na yan. Laging namamawi sa mga kamay ko, pati mga paa ko, kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko, laging nakakunot ang noo ko. Lagi ko nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya itry nyo rin ha, nang pati kayo, maloka na. Walang ganon, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa-tao mo.